Simula na ng favorite viewing habit ng ating kapwang Pilipino. Kami ang inyong kapuso, ang Ikapati. Samahan niyo kaming mag-flow kasama ang aming team. Di umano, ito ang presentation na mapapasabi ka ng tumpak yan. Sa panahon ngayon, kung saan lumalala ang basura at polusyon sa ating mga komunidad, paano nga ba tayo pinapaalalahanan ng ating paligid? Sa proyektong Green Signage at Awareness, inobserbahan namin ang mga ilang lugar sa Laguna, Tacloban City at Malay Aklan para malaman kung paano nakaapekto ang mga mensaheng nakapaskil sa sistema ng kalikasan. Dahil sa amin napiling pagtuon ng pansin, umarap kami ng mga karatula, murals at iba pang mga signages tungkol sa mga bagay na makapagpapabuti sa ating kalikasan. Narito ang aming mga nakalap. Karamihan sa mga ito ay gawang sining na makikita sa mga pader o mga mural. Ipinamamalas sa mga ito ang kagandahan at kasaganahan ng ating paligid. Bukod sa mga malikhaing obra, hindi mawawala ang mga karatulang direktang nagbibigay ng babala at paalala sa mga mamamayan kung anong mga dapat gawin at sundin. Salamat sa aming team sa field. Meron kaming nakuhang litrato at video ng mga green signages at green murals na itinataguyod kung madakumpay man sa ating mga mamamayan sa Aklan, Laguna at Tacloban ang kanilang responsibilidad sa pagpreserba ng ating mga urban environments na nakatiras ng halos libo-libong Pilipino sa bansa. Imbestigahan natin sa ating mga syudad. Napaka-importante ang waste management para sa kalinisan ng ating mga kapaligiran at malamang ang mga green signages ang bida ng aming proyekto. Nakasulat sa Ingles at sa katutubong wika ng syudad, ang mga green signages ay nais maunawaan ng mga lokal ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga kapaligiran. Ngunit sinusundan ba ito? Sa karamihan, oo naman. Pero kung ang mga signages mismo ang sirang-sira, ang dami lang pwede gawin ng mga tao. Pero, madiskarte ang mga Pilipino at gamit ng kanilang talento, itong mga mural ay ipinararating sa madlang Pilipino ang kagandahan ng ating natural wonders sa Pilipinas na karamihan sa atin ay hindi man lang naaalala. Pero salamat sa mga mural na ito na isinasalaoob natin ng ating kalikasan ay dapat nating ipaglaban. Dumako naman tayo sa pagkokonekta ng aming mga nasaksihan sa mga natutunan natin sa Science 11. Sa aming mga nakalap ang iba't ibang mga signages at murals ay nagsisilbing mga solusyon ng bawat komunidad sa pagsugpo ng mga isyong pangkalikasan. Ang mga babalang nagsasabing bawal magtapon ng basura dito o di kaya bawal mamitas ng mga bulaklak ay malaki na ang naidudunong upang mabawas-bawasan ang mga mapaminsalang gawain. Dito rin pumapasok ang feedback loops na maaaring magsaayos ng stability sa ating mga ecosystems. Isang halimbawa ng negative feedback ay kapag naintindihan ng mga residente ang pinagbabawal sa hindi. Maaaring ang mga peligro nilang balak sa kapaligiran ay hindi na ituloy dulot sa kanilang konsensya o ng takot sa parusa. Mayroon din tayong naobserbahang positive feedback. Sa kabila ng mga paalala, ang mga tao ay tuluyan pa rin nagtatapon sa hindi tamang lugar. Dahil dito, ang populasyon ng isda sa ilang katubigan ng Tacloban ay patuloy na bumababa. Ang kadahilanan ito ay ang ating matatawag na tragedy of the commons o ang pag-ubos sa mga limitadong pagkukunang yaman at lalo ng kanilang pagsasawalang bahala sa magiging malubhang epekto ng patuloy na pagtatapon ng basura sa maling lugar. Mula sa Module 2, nagpapakita ng feedback loops or snowball effect, ang kakulungan ng maayos ng pamamahala ng basura at suporta ng mga lokal na institusyon para sa kapaligiran. Kapag nag-fail ang pamahalaan na magbigay ng sapat na proper waste management, bumababa ang motibasyon ng mga tao na mag-practice ng responsableng kilos. Ipinaliliwanag din ito ng konsepto ng emergence, kung saan more is different. Gumagana bilang maliliit na individual na elemento kapag nag-emerge ang mga signages at mural na naitala namin, tulad ng kanilang placement, visibility, at mensahe para mas maging epektibo ito.
Mula sa Module 3, tungkol sa kung paano sinisira ng mga gawain ng tao ang daloy ng enerhiya at ang mga biogeochemical na siklo ang aming naobserbahan. Maaring nagpababa ang biodiversity at makaapekto sa mga populasyon sa iba't ibang trophic levels, ang mahinang pamamahala ng basura, polusyon, at pabaya sa kapaligiran. Sa bawat kanto ng komunidad, kita ang makukulay na mural at signage tungkol sa kalikasan. Tapon ng tama, alagaan ng kapaligiran, maganda, malikhain, at talagang bunga ang mata ng mga tao. Pero sa likod ng mensaheng ito, iba ang kwento. Sa aktual na waste management, kapansin-pansin ang kakulangan. May mga basurahang sira, kulang o hindi man lang nakikita. May signage, pero wala namang tamang pasilidad para sundin ang mga itinapayo. Makikita natin na may awareness nga ang komunidad, pero kulang ang suporta at organisasyon para maging epektibo ang mga paalala. Ang murals at signage na dapat ay gabay, nananatiling dekorasyon lang kung hindi sinasabayan ng konkretong aksyon. At hanggat hindi naayos ang sistema, mananatiling paalala ang mga ito, pero hindi solusyon. Kung solusyon ang pag-uusapan, sa barangay pa lang, may magagawa na. Una, pwede maglagay ng waste disposal points sa mga lugar na madalas tambakan ng kalat. Sa kalsada, sa tulay, o kaya naman sa mga damuhan. Pero hindi dyan nagtatapos. Pwede makipagparte ang mga barangay sa local artists at schools para buhayin muli ang mga eco-murals. Base sa aming datos, mas tumatalab ang murals sa mga komunidad na malapit sa water-rice environments tulad na lamang ng Kalamba. At syempre, dagdagan pa ng workshops tungkol sa waste segregation at water conservation para hindi lamang pagbabasa ng signages, merong tunay na pagkaunawa kung bakit natin kailangan kumilos. Maaaring mga simpleng gabay lamang ang mga karatula, obra maestra o anumang bagay na nagpapahayag ng mga pamamaraan sa pangangalaga ng ating kalikasan. Pero ating pakatandaan, ilan ito sa mga tumutulong at nag-uudyok sa ating gumawa ng nararapat. Ituring natin silang hindi lamang mga disenyo, kundi panimula sa paglinis, pagprotekta at pagkalinga sa ating paligid. Ating isapuso at isabuhay ang mga ito para tayo ay tularan at maging tagapamahala ng pagbabago para sa inang kalikasan.